Praise the Lord. Sige po, let us give our best clap of praise to our God. Praise the Lord. So, it is a great privilege for me to be with you this morning, worshiping and glorifying our God. Amen. So, purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat. At bago po ang lahat, gusto ko pong in behalf of our spiritual director, Bishop Brother Eddie Villanueva. So, kasi po, buhat nung dumating ako, ngayon lang po tayo ulit nagkakita-kita, from the Philippines. So, ina-extend po nila ang kanilang pagbati sa ating pong mga kapamilya dito po sa lugar ng Milano, particularly. At nagpapasalamat po sila sa patuloy nating pagsuporta sa ministeryo po ng ating Panginoon, sa lahat po ng mga programa at proyekto na meron po ang ating ministeryo, ay tayo po ay talagang napakalaking bahagi ng ginagawa ng ating Panginoon sa ministeryong ito. Amen? Kaya congratulations to all of you at ipinapabot na rin po nila ang pagbati ng maligayang Pasko at pinagpalang bagong taon. Amen? Advance po. Amen po ba? Amen. Masaya po ba tayo ngayong umaga? Tingnan nyo nga po ang inyong katabi kung masaya. Ayan. Kahit malamig, masaya pa rin. Amen po ba? You know what? We have all the reason to be happy. Amen. Nasa atin po ang lahat ng dahilan para tayo po ay maging masaya. At ito pong kagalakan na meron po tayo dapat na mahawa po natin ang iba. Amen po ba? Baka may tayo po ay tayo pa ang makahawa na kung saan ay nakasibangot ang iba. Amen po ba? Dapat lagi po tayong may ngiti sa ating mga labi dahil punong-puno po tayo ng pag-asa mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Sige po, once again, let us give our God the best clap of praise. Praise the Lord. So, matagal-tagal na rin po tayong hindi nakakasama sa worship service pagkalinggo dahil of course may mga iba po tayong assignment at isa pong kagalakan na maging bahagi ng ating pagsamba ngayong umaga at maging instrumento po ng ating Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. At ang ating pong topic ngayong umaga is about the gift beyond description. Sabihin nyo nga po, the gift beyond description. Praise God. Bago po ako tumayo dito para magturo, ay convinced na po talaga ako na hindi ko kayang i-describe ang gift na ito. Hindi ko kayang i-describe because this gift is indescribable. Amen po ba? Ang ating pong text ay 8 words lamang. Napakaiksi. Ito po ay nasa 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Ang sabi po doon, sabay-sabay po nating basahin, thanks be unto God for His indescribable gift. Amen? So the gift beyond description. Bago po ako dumako sa ating message, gusto ko pong magkwento ng isang nakakatawang story. Meron pong isang matagumpay na businessman, bata pa po siya, at siya po ay talagang sobrang successful sa kanyang business. He even able to buy a car, Jaguar 220. And nung nabili niya po yung sasakyan, ay ni-road test po niya. Dahil siyempre bago talagang tuwan-tuwa po siya. At sa isang pong malungkot na pangyayari, ay nadaan po siya sa isang kalsada na madulas at malapit po at tabi po ng bangin. At dahil po sa kanyang bilis, siya po ay naaksidente. At ito pong sasakyan ay nasa bingit ng bangin at mahuhulog. So tinanggal po niya yung kanyang seatbelt at sa isang kapalaran po, siya po ay nakatalon. Kaya lang may sumabit po yung kanyang braso doon sa sasakyan. At ngayon po, dumating po yung
saklolo, yung ambulansya. At nung dumating po yung ambulansya nandatnan niya yung lalaki na ito na kung saan ay umiiyak. At ang kanyang iniiyak, sabi niya, may jaguar. May jaguar. Kasi nahulog yung jaguar niya doon sa bangin. Sabi noong nasa ambulansya ng mga tumulong, medic, sabi niya, bakit ka umiiyak? At bakit yung jaguar mo ang iniiyakan mo? Hindi mo ba eka nakita? Puto lang yung braso. Sabi niya, ha? Tinignan gano'n, sabi niya, may Rolex! May Rolex! Wala yung Rolex niya. Ano ho? Grabe ang pagiging materyoso, ano ho? Pero ngayong umaga po, I believe, lahat po tayo ay gustong pagpalain ng ating Panginoon in every aspect of our lives. Not just materially, not just physically, but most of all, spiritually. Amen? Are you ready to receive that indescribable gift of God? Amen. So tulad po ng sabi ko sa inyo kanina, I will try my best to describe this gift of God beyond description. Pero convinced na po ako, bago pa lang ako umakyat dito, na hindi ko po ma-describe. Amen? Bakit po? Kasi marami nang nag-try na i-describe itong gift beyond description mula sa ating Panginoon. And even Apostle Paul cannot describe this gift beyond description. Kaya ang nasabi nilang niya, thanks be to God. Amen? For His indescribable gift. Amen? So ngayon pong panahon na ito, tayo po ay nag-iisip ng iba't ibang mga pangregalo. Dahil ito po yung Christmas season, siyempre ito po yung essence or message ng Christmas. Ay yung regalo. Magpapamigay. Something like that. Diba? Kaya nga tayo, meron tayong Christmas party and we are preparing lots of gifts para sa ating mga kapatid from the church. Ano ho? At of course, we are excited for that. Pero ngayong umaga po ay titingnan po natin itong regalo mula sa Diyos na kung saan ay hindi po kayang tumbasan ng anuman. Amen? Tatanungin ko po kayo, have you ever received a gift that was beyond description? Meron na ba kayong natanggap na regalo? Ano ho? Na hindi kayang ipaliwanag, hindi kayang ilarawan. Maaring ito po ay pakibalik. Ayan. Praise God. Maaring ito po ay isang gift, ano ho? Na kung saan ay po pwede nating tawaging indescribable. Na kung saan ay hindi kayang isalarawan, hindi kayang ipaliwanag. Maaring ito ay isang magandang bagay. Tulad noong nakita kanina ang sasakyan. Pakibalik nga yung sasakyan. Ayan. Ito po yung Jaguar 220. 220. Kung gusto po ninyong umorder ng Jaguar 220, ano ho, kailangan nyo pong mag-down ng 80,000 dollars. $80,000. At kapag ready na yung automobile, upon delivery, you are expected to pay the balance of 507. Kaya ang total price po ng Jaguar 220 ay $587,000. Barya lang yan. Ano ho? So, yun po yung total amount niya. And of course, if you were to purchase such an automobile, you might be also interested in a new car wax. Car wax, yung pampakintab. Ano ho? Yung ipinapahid doon sa body at saka kikindab.
At alam po ba ninyo kung magkano ang presyo noong car wax na yon? Ang 8 ounce po noong car wax para dito po sa kotse na ito ay $3,400. 8 ounce lang siya. Ganun po siya. Ano ho? So, siyempre, kung kaya nating mag-spend ng $587,000 sa isang kotse, why not spend $3,400 for a wax? Ano ho? Or maybe, it is a solid gold iPhone 5. Ayan, encrusted with diamond. $100,000 lang naman ang presyo niyan. Ano ho? So, you know what? I believe such gift influence our imagination. Di po ba? Nagbibigay ng impluensya sa ating isipan. At maaaring iniisip natin, kapag nakatanggap tayo ng ganitong klaseng regalo, it is indescribable. Di ba? But they are not. Amen? Bakit po? Kasi po, yung pong mga nagmamanufacture niyan, ay talagang gagawin nila ang lahat ng pagpapaliwanag sa pamamagitan ng TV publicity para ito ay matempt tayo na ito ay gustuhin natin at papaniwalain tayo na hindi tayo maaaring mabuhay nang wala yung mga bagay na yon. Amen? Di po ba? So yung mga manufacturer, they can describe those things. Ano yung mga bagay na yun, kaya po nilang i-describe. So we can come up na every human gift is describable by someone. Amen? Amen po ba? So dito po sa 2 Corinthians chapter 9, si Apostol Pablo po, yung kanyang pagsulat sa mga taga-Korinto, ay yung una pong bahagi ng kanyang pagsulat ay tungkol sa mga material na bagay. Ano ho? Paul was writing about human gifts. Ano ho? Kasi po nung panahon na yun, parang ngayon, di ba tayo ay nangongolekta ng mga support. Ano ho? Nangongolekta tayo ng mga pledges para sa ating mga kababayan sa Pilipinas na nasalanta ng bagyong Yolanda. Ano ho? At ganun po yung kalalagayan ng Corinthian Church noong si Apostol Pablo po ay sumulat. Ano ho? So, they are taking up offerings to give to the poor in the church of Christians in Jerusalem. Nangungulekta po sila ng mga offering para sa mga mahihirap na Kristiyano sa Jerusalem. Ano ho? At talagang ini-encourage po ni Apostol Pablo na maging eager sila sa kanila pong ginagawang pagtulong at pagbibigay doon sa mga mahihirap. Kaya ang sabi niya doon, Apostle Paul remind them that those who sow sparingly will also reap sparingly. Ano ho? Lahat daw ng nagbibigay ng masagana ay tatanggap din ng masagana. Amen po ba? Kaya ini-encourage ni Apostol Pablo ang mga Christian o mga taga-Korinto na magbigay ng generous. Amen? And then after that, he shift his attention from human gifts to God's gifts. Amen? Of sending Jesus to earth for us. So mula sa material, nag-shift po si Apostol Pablo sa kanyang mensahe sa spiritual gift mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. Na kung saan ay ipinadala ng ating Diyos. And Apostle Paul cannot find words to describe that. Amen. He simply says, thanks be to God for His indescribable gift. Amen.
Sa panahon po natin ngayon, maraming mga awitin, magagandang awitin na lagi nating pinakikinggan, mga paintings, mga poet, sculpture, lahat po, karamihan ay inspired by this indescribable gift. Amen? Amen po ba? Kaya, si Apostol Pablo po ngayon, ang sabi niya, thanks be unto God for His indescribable gift. At paano po pinilit ni Apostol Pablo na sa larawan? Actually, hindi nga po niya maisalarawan eh. Ano po ang dahilan kung bakit hindi ma-describe ni Apostol Pablo itong regalo na ito? I believe meron pong tatlong dahilan. Ang number one po, the gift is indescribable because of His character. Amen? I believe that Paul calls Jesus indescribable because of His nature. Amen? So how do you describe Jesus? What words would be choose? How do you describe a baby born of a virgin? Paano natin i-describe? How do you describe God in flesh? Kaya maraming tao hindi makapaniwala na si Jesus ay Diyos. Ang sabi nila, tao lang si Jesus. It is because indescribable. How do you describe ang Diyos na nagkatawang tao, walking upon our earth and reaching out to the broken-hearted masses of humanity? Amen? So maging si Isaiah, ang sabi niya, he just called Emmanuel. God is with us. So how do you describe that? What words we can choose para i-describe yung kadakilaan ng Diyos, yung ating knowledge na limited. Amen? How do we describe God who is all-powerful? Hindi po natin, wala tayong tamang salita na po pwedeng magamit. Amen? And Paul says that we can't. Words are not adequate. Walang sapat na salita para i-describe o isalarawan ang ating Diyos. At marami po, many of wisest men in the world have tried to describe Jesus. Amen? Meron po akong isang video na napanood sa YouTube. And I was really inspired, Pero bandang huli, nakita ko, sabi ko, hindi pa rin niya na-describe si Jesus. Kaya sabi nga, maraming mga wisest men sa daigdig ay itatry nila na kung saan i-describe si Jesus. Panoorin po natin itong video na ito na isang maiksing video na kung saan ito po ay video ni Steve Harvey introducing Jesus Christ. Amen? Maraming magtatry. Ayan. Sige po. Pakinggan po natin at panoorin. Pakilagyan po ng sound. It ain't got to be the way you do it. You might not think it's just Pakibalik right. po ulit. But this is how I would do it. Okay. If I had the pleasure of bringing out Christ, this is just how I would do it. It ain't got to be the way you do it. You might not think it's just right, but this is how I would do it. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce a man who needs no introduction. His credits are too long to list. If I had the pleasure of bringing out Christ, this is just how I would do it. It ain't got to be the way you do it. You might not think it's just right, but this is how I would do it.
Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce a man who needs no introduction. His credits are too long to list. He has done the impossible time after time. He hails out of a manger in Bethlehem, Jerusalem, by way of heaven. His mother is still headlining in the Catholic Church today. His daddy is the author of a book that has been on the bestseller list since the beginning of time. He holds the record for the world's greatest fish fry. He fed 5,000 hungry souls with 2 fish, 5 loaves of bread. He can walk on water, turn water into wine. No special effects, no camera tricks. He has a headshot on every church fan across the country. Even before the kings of comedy, he was hailed the king of all kings, ruler of the universe, Alpha and Omega, beginning and the end, the bright and the morning star. Some say he's the Rose of Sharon, and some say he's the Prince of Peace. Get up on your feet, put your hands together, and show your love for the second coming of the one and only. God has been good. Hallelujah. Let us give our best clap of praise to our God. Amen. You know what, people of God? Even when we bring together our greatest mind and our most extensive vocabularies, we cannot adequately describe Jesus. Amen. Hindi natin kayang i-describe si Jesus. Ano ho? So, napakaganda ng presentation, but still, hindi pa rin sapat. Kulang pa rin po yun. Very anointed presentation, introduction for our Lord Jesus Christ. Pero kulang pa rin. Because, indeed, our God, Jesus Christ, is indescribable. Let us give our God the best clap of praise. And number 2, the gift is indescribable for the reason of His coming to earth. First, because of His character. Second, because of His coming to earth. Paul called Jesus indescribable because of His purpose in coming to earth. So the angels announced to the shepherds, "Unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." So, ano po ang pinagsa-celebrate natin pag Pasko? We celebrate the fact that Jesus came into our world to save us. Amen? Ito po yung dahilan kung bakit tayo nagsa-celebrate ng Christmas season. Because we are celebrating na si Jesus ay naparito upang tayo ay iligtas. Amen? Nakita ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Amen? At si Jesus po ang ating pag-asa. Meron po ako nabasang isang dokumentary, ang sabi doon, the hopes of the world peace brought about by the breakup the Soviet Union have been devastated by civil wars that have seen broke
broken out. Ang sabi po doon, yun daw pong pag-asa ng mundo, according to them, yung world peace, yung pag-asa ng mundo sa kapayapaan sa buong daigdig, ay naging dahilan daw upang ang Soviet Union ay magkawatak-watak. Actually, they were divided into 15 nations. Dati po, isa lamang. So, maaari po tayong magkaroon ng peace treaty between the great powers in the earth. But these treaties will never ensure peace because the nature of man has not changed. Walang kasiguraduhan at katiyakan yung mga treaty na meron ang tao. Kahit yung mga superpower sa mundo, wala pong kasiguraduhan. Bakit po? Because we have that kind of human nature na kung saan po ay talagang nasa DNA ng tao. Sabi nga nung napakinggan kong isang message ng isang pastor, ang tao daw ay by nature ay sakim, makasarili. Kaya ito po ang magiging dahilan kung bakit kailanman hindi maaaring matiyak ang kapayapaan na kung saan ay galing sa tao. Amen? So when God looked at our world, He knew that our greatest need is not for more wealth, nor better schools, not even a better welfare system. Our greatest need is for a Savior. Amen? Ang kailangan po natin ay ang isang tagapagligtas. Amen? So our greatest need is to be saved from the very flames of hell. So, paano natin i-describe yan? Diyos, nagkatawang tao bumaba sa lupa para tayo iligtas doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. How do you put into words what God accomplished when He sent His only begotten Son into the world? Paano natin i-describe? He saves us and He made us sons and daughters of God. Amen? Wala tayong pwedeng gamiting bokabularyo o salita to describe the greatness of our God. Amen? Let us give our God the best clap of praise. Ako na nga lang po, for example, hindi ko po kayang i-describe yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Isang buhay na walang pag-asa, isang buhay na walang direksyon, and yet, sabi ko nga, wala namang maganda sa akin. Ano nakita ng Diyos? Walang maganda kahit ano man sa atin, maliban sa pagsuway sa Diyos. Actually, nung ako nga ay na-born again, kasalukuyan pa akong gumagawa ng hindi maganda. I was committing immorality when the Lord found me. Walang magandang bagay na nakita sa akin at sa lahat sa atin. How can we describe that? Amen? It is indescribable. Palakpakan po natin ang Panginoon. And thirdly, last but not the least, because of His amazing grace given to us through His Son, only begotten Son, Jesus. So dahil po sa napakayamang biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus, every gift that will give this Christmas will be given because the recipient of that gift has some claim. So lahat daw po ng pagbibigyan, di ba? Sino ba ang iniisip natin na bibigyan ng mga regalo ngayong Christmas? Bibigyan natin ang isang tao ng regalo kasi meron siyang kaugnayan, meron siyang claim. Di po ba? Alangan namang kumbaga sa ano ay yung mga pinagpapalanuhan natin na bibigyan, nakalista pa nga yan sa ating mga notebook kung sino-sino yung mga bibigyan natin.
Amen? Amen po ba? Maaring hindi natin gusto yung idea, ano ho? Pero that is the reality. For example, I buy gift for my wife because she's my wife. Amen? I will buy a gift for my children because they are my children. Amen? I will buy a gift for my inaanak. Kasi merong kaugnayan. Amen po ba? So, we buy gifts for family members because they are family. Parang tayo, di po ba? We are one family, kaya may gift tayo sa ating Christmas party. Amen? So, if we give a gift to feed the hungry, or clothe the naked, or to take care of the homeless, we do it because down deep inside, we recognize that we have a debt to humanity, a feeling of obligation to them. So that is what makes God's gift so special. He doesn't owe us anything. Amen? Tulad ng sabi ko kanina, we are in continuous rebellion against God and His will for our lives. Yun lang ang meron tayo sa harapan ng Diyos, yung patuloy na pagsuway sa ating Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, merong remarkable na pananalita sa kanyang isipan na sinabi niya doon sa Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi doon, but God demonstrate His own love for us while we were still sinner. Wow! Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Parang tulad ng sabi ko kanina, nung ako po'y natagpuan ng ating Panginoon, kasalukuyan niya akong gumagawa ng hindi maganda. Kasalukuyan niya akong nag-i-enjoy sa kasalanan. And yet, God choose to love me. God choose to love us. Sabi ko nga, nung naikwento ko na sa encounter, si Sister Angie, tinanong niya ako, isang simpleng tanong lang, sabi niya, bakit nga ba tayo mahal ng Diyos? Siyempre, pastor ako, sabi ko, hirap yata anong tanong mo. Sabi ko, Lord, bigay mo nga sa akin yung dahilan niya. Ano nga ba dahilan? Bakit mo nga ba kami minahal? Alam niyo kung ano yung inilagay ng Panginoon sa puso ko? Because He simply choose to loves us. And that's it. Period. At palakpakan natin ang Panginoon. Pero alam niyo yung pag-ibig ng Diyos, hindi na natiling salita lamang. Ipinakita niya that His love for us is unconditional. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ay dito, while we were enemies of God, Christ died for us on the cross. So God gives a gift, not because He feels obligated to give a gift, but because His love is unconditional. So overwhelming. It is His grace. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon. At naniniwala po ako na ngayong umaga, in particular sa ating pong mga bisita, ito pong indescribable gift or gift beyond description ay available para sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So kapag tayo po ay tumanggap ng gift pagka-Christmas, when you open your gift this Christmas, will your life be different? When you receive the gifts that have been purchased for you by loved ones, will this change your life and make you different? Or will you be the same as you have been or as you have always been? O ganun pa rin, mananatili pa rin. So now what happened when you receive God's gift? Ano mangyayari kapag ang tinanggap natin ay ang gift mula sa ating Panginoon? So the Bible teaches that when we accept Jesus
the indescribable gift of God that will never be the same. Our life will never be the same. Ano ho? Hindi na siya tulad ng dati because of how He affects our life. Amen. Kasi po may impact po siya sa buhay natin. Amen. Meron pong impact ang regalo ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa. So, bago natin tinanggap yung indescribable gift mula sa ating Panginoon, we were sinners. We were enemies of God. Pero nung tinanggap natin si Jesus, the indescribable gift of God, we became child of God. Wow! Akala ng marami sila ay mga anak ng Diyos, hindi pala. Amen? They were just part of God's creation, but not children, not son and daughters of God. Bakit? Kasi po, nagiging anak lang ng Diyos ang mga tao kapag tinanggap nila yung indescribable gift. John chapter 1 verse 12. Datapot ang sino mang tumanggap kay Jesus ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Let us give our God the best clap of praise. So because you received the indescribable gift of God, before you were sinner, but now you are no longer sinner. You are forgiven. Amen? Di ba ang sarap? Ang sarap damhin. So when we accept Jesus, we become adopted child of God. We become one of His family. At garantisado po sa atin ang citizenship sa Kanyang kingdom. Amen? Dati po tayo ay foreigner, alien, separated from God, but now, because you accepted Jesus, the indescribable gift of God, you became adopted son of Almighty God. Amen? Hindi lamang po yun. Nung tinanggap natin, ang ating Panginoong Jesus, the indescribable gift of God, we receive the gift of His Holy Spirit to live in with us. Amen. Could you imagine the Creator of the heaven and the earth will reside within you? Paano mangyayari yun? Even the universe cannot contain the bigness, the hugeness of our God. And yet, He will reside. Mananahan siya sa atin. Di po ba? Amen. So, napakadakilang bagay. Walang isang salita na po pwede po nating i-describe ang ating Panginoon. Amen po? So, we are also given His peace. Not the peace of the world, but the peace that passeth all understanding. Marami pong mga tao ay bumibili ng kaligayahan dahil ang hinahanap nila ay kapayapaan. Pero hindi po nila matagpuan. Pero ang ating pong Diyos na nagbigay at nagkaloob ng indescribable gift sa atin, package deal. Amen? Kasama po yon. Amen po ba? At hindi lamang yon. Sabi ko nga package deal, mayroon pang kasamang mansion. Ang dami nga sa atin ay nag-i-invest sa Pilipinas. Di po ba? Ang daming nag-i-invest sa mga condominium. Condo rito, condo ron. Amen? Pero, mas dakilang bagay ang magkaroon ng condo sa langit. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. So, because of Jesus, may mansion. Hindi lang condo, mansion pa. In heaven is paid. Oh, hindi mo na kailangan ng mortgage monthly. Hindi mo na kailangan magbayad. Bayad na ni Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Meron pong kinukwento si Pastor Joe na meron daw pong isang Korean investors sa Philippines
na kung saan uupahan niya ng 78 years I think for marami pong malaking lugar po, 400 hectares po yata ng lugar yon para magtayo ng mga condominium for 78 years. After 78 years, yung lupa at saka lahat ng mga building ay mababalik na doon sa gobyerno. Ano ho? Ibig sabihin, limited. Just for 78 years. Paano kung ikaw ang nakabili ng condominium doon? Di hanggang 78 years ka lang. Wala ka na ulit, condominium. Pero ito, sabi ng Panginoon, a dwelling place that will last for eternity. Amen. And that's indescribable. Hindi ka na nga nagbayad. Wala pang expiration. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Tulad ng sabi ko po kanina, can I invite our music team, please? Bago po ako mag-umpisa ng sermon ko, ay sinabi ko na po kanina na hindi ko po kayang yung i-describe. Kasi marami na pong nag-attempt na i-describe ito pong beyond description na regalo ng ating Panginoon. And they are all failed. And to think that they are better at it than I. Mas magaling po sila na mag-introduce sa ating Panginoon. At si Apostol Pablo po sa ganitong pananaw lamang po niya tiningnan. At ang sabi po niya, I can describe Him. Paraphrase. I can describe Him. Kasi si Apostol Pablo po, he was a persecutor, a killer, a murderer of Christians, of those who are following Jesus. Si Apostol Pablo ay mamamatay tao ng mga Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoon. Si Apostol Pablo po, naranasan niya yung biyaya, itong hindi kayang ipaliwanag na regalo ng Diyos sa kanya, na hindi niya maipaliwanag na sino ako, isang mamamatay tao, sumusuway sa kalooban ng Diyos, and yet He chose to love me. He chose to save me. The God who created the heaven and the earth, Diyos na hindi kayang i-contain ang universe ng kalawakan, nagkatawang tao, bumaba sa lupa para sa atin. Just for us to be saved, to show us that He loves us so much with an unconditional love, that everlasting love, para lang ipakita sa atin na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I can't describe Him. Hindi ko siya kayang i-describe. Walang bukabularyo na po pwede kong gamitin para i-describe ang kabutihan ng ating Panginoon. All I can do is fall on my knees and thank God for His indescribable gift. In this Christmas season, napakasarap po na alalahanin ang ginawa ng Diyos para sa atin. Pagka Christmas season, we have that kind of mindset. Magpapasko na, I will receive gift. Of course, material gifts ang ating iniisip. Ang mundo ay abalang-abala sa paghahanda materially, but sadly to say, spiritually, nothing. Ang mindset natin, tayo ang tatanggap, which is logically, ang may birthday ang dapat tumanggap. Di ba we're celebrating the
day, though it is not the exact day ng kapanganakan ng ating Panginoon, but we are just remembering His coming, yung kanyang pagparito. At sa oras pong ito, tulad po ng sabi ni Apostol Pablo, the best thing that we can do in this season is to thank God. Pasalamatan natin ang ating Panginoon and to humble ourselves to God dahil dito sa regalo na ibinigay niya sa atin. Amen. At sa ating pong mga bisita ngayong umaga, this kind of gift from God that is beyond description is available for you. Ini-offer mismo sa iyo ng Panginoon. And I believe this is your divine appointment with God. Ang umaga pong ito ay hindi aksidente. Ang umaga pong ito ay orchestrated ng ating Diyos, especially for you. Because God loves you so much. Kilala ka ng Panginoon, even the very number of your hair, alam ng Diyos, yung bilang ng iyong mga buhok. And He knew you even from the very womb of your mother, because He is the one who formed you. It is not your father in flesh, but it is our Father in heaven. And the best thing that you can do today is to be receptive, to accept this indescribable gift of God upon your life. And I guarantee you, kung yung mga material na regalo na tinatanggap natin ay hindi kayang baguhin ang ating buhay, this gift will change your life. This indescribable gift will radically transform your life if you will just be receptive to accept the gift of God upon your life. And to all of us today, I believe God is unlimited God. Alam ng Diyos ang lahat po ng ating pangailangan. Even in the midst of crisis, God provides the provision for us. Christ is the answer. Let us all arise and let us give our best clap of praise to our God. Hallelujah. I believe the very presence of God is in our midst. Ito po yung panahon para alalahanin natin at pasalamatan ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ako po personally ay very thankful sa ating Panginoon because from nothing, mula po sa kawalan, binigyan niya po ng kabuluhan ang aking buhay. Mula sa dilim, from darkness, He brought me into light. Dinala niya po ako sa liwanag. Mula sa buhay na walang direksyon, binigyan niya ng direksyon ang aking buhay. At napakarami pong bagay na hindi kayang ipaliwanag na ginagawa ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya sa oras na ito, ano man po ang ating kalagayan, sitwasyon, hindi ko po kayo kilala personally. Maaaring nakikita po tayo dito, nagkakamaya, nagingitian, but deep within, you are in a circumstances na mabigat, na talagang hindi mo alam kung sino ang pwede mong lapitan. But God is telling you right now, alam ng Diyos ang kalalagayan mo. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. And God is not just able and willing, but He desire for you to experience the fullness of God in your life.
kayang punuin ng Diyos ang iyong emptiness. Kayang tugunin ng Diyos ang iyong pangangailangan. He can provide all of your needs. Maging lang yung mga mahal sa buhay. Maging ang iyong physical na katawan. Ilang beses ka nang naipag-pray. And yet, you are still suffering for sickness in your physical body. Pero isang bagay po ang tiyak. Kung naibigay niya ang isang regalo na hindi kayang ilarawan ng anumang bokabularyo, how much more ang isang pangangailangan na mayroong pangalan? How much more ang isang sakit na alam maging ng doktor, maging ang sitwasyon na iyong kinilalagyan, kung ginawang available ng Diyos sa bawat isa sa atin, that indescribable gift, higit-higit po kayang ibigay ng Diyos ang ating pangangailangan, pinansyal, material, spiritual. God created material things, and He meant it for us to enjoy. Financial and material blessings are meant for us, but it is not the purpose why we live. They are benefits of life. Ang mahalaga po ay ang ating relasyon sa ating Panginoon. At magkakaroon po tayo ng isang tunay, personal at ganap na relasyon if we have that indescribable gift of God in our lives, in our hearts, not just in our mouth, but in our hearts. It must be seen in our everyday life. Hallelujah. Kaya sa umaga pong ito, mga magulang, mga kapatid, available po sa atin ang lahat ng uri at klase ng pagpapala. Just say the word. Just speak the word. Ang sabi ng Panginoon kay Bartimaeus, Bartimaeus, what do you want me to do for you? And Bartimaeus said, Lord, I want to see. Sinabi po ni Bartimaeus specifically kung ano ang kanyang kailangan at gusto sa ating Panginoon. Although alam ng Diyos, the same thing with us this morning. Wherever you are, whoever you are, ano man ang pangailangan mo, maging ito'y personal mo o sa mga mahal mo sa buhay o sa iyong kaibigan or someone you care, just say the word. Say the word of God to the Lord. Hallelujah. Oh, we give